Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa bawat pangarap nating umasenso at mapaganda ang buhay ng pamilya, madalas ay hindi natin inaasahang may mga pagsubok na darating mula mismo sa mga taong inaakalang kakampi natin. Minsan ang simpleng alitan at galit ay maaaring lumaki at humantong sa mga bagay na higit pa sa naiisip natin. Mga bagay na may kakibat na panganib at seryosong epekto sa buhay ng bawat isa. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Thelma, 52 years old at tubong probinsya ng Bacolod City. Sa ngayon ay nasa Pasay ako nakatira kasama ang asawa ko at mga anak. Isa ko sa inyong mga masugid na tagapakinig noon pa man. Bagamat tahimik lang ako pero nais ko pong ipaabot sa inyo na magiliw po akong listener. Isa ang channel mo sa sinusubaybayan ko kapag galing ako sa trabaho. Ito ang ginagawa kong pampalipas oras. Gawa nga ng hindi lamang ito humahango sa totoong buhay kundi marami rin po itong kapupulutang aral. At dahil doon ay naisipan ko ring magbahagi ng istorya sa inyo. Lalong-lalo na ang naging karanasan ng pamilya ko. Papa Dudut, nagsimula ang kwento ko na ito halos higit 2 dekada na ang nakakalipas. Hindi ko na maalala pa ang eksaktong taon, subalit ang lahat ng nangyari ay sariwa pa sa alaala ko. Laking probinsya ako kaya naman bata pa lamang ay naniniwala na ako sa mga pamahiin o kwento tungkol sa aswang, engkanto, gayuma, mga multo at maging ang barang. Maliban pa dyan, meron pang tinatawag sa lugar namin na hiwit na ang ibig sabihin ay kulam. Sa mga hindi naniniwala, wala namang big deal doon, Papa Dudut. Dahil bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw at paniniwala. Kaya naman nire-respeto ko yon. Pero ang nangyari sa akin ay hindi lang basta kwento o alamat. Saksing buhay ako na magpahanggang sa ngayon ay magpapatunay na totoo ang ganon. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang mag-abroad noon. Isa sa mga minimithi ko ay ang gumanda ang pamumuhay namin. Lumaki kasi ako sa isang pamilya na palaging sapat lamang, kaya naman sa pagpupursigi nga ng mga mababait at masisipag kong magulang ay nakapag-aral ako at nakapagtapos ng kolehiyo, Papa Dudut. Bagamat 2 years lang ang kurso na kinuha ko noon sa kolehiyo, pero para sa akin ay sapat na yon. Ang mahalaga ay may natapos ako. 2 lang kaming magkapatid at ako ang panganay. Nang makapagtapos ako ay hindi na ako nagsayang ng panahon. Agad ako nag-apply ng trabaho para kumuha ng experience. Hindi ako nakapagbundar o nakabili man lamang ng mga luho kong pangsarili. Dahil tumutulong ako noon sa magulang ko at sa pagpapaaral na rin sa bunso kong kapatid. Pamamasada ng tricycle ang trabaho ni tatay noon. Si nanay naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Naging magaan naman ang takbo ng pamumuhay namin noon pero madalas na nakakaramdam pa rin ako ng parang may kulang. Inaamin ko, hindi ako kontento sa kung ano lang ang meron kami noon.
Tipong mas gusto ko pang mabigyan sila ng mas maayos na buhay. May isang araw noon na abala ko sa pagproseso ng mga requirements ko nang makasalubong ko si Tia Nida. Bunsong kapatid siya ni tatay. Natatandaan ko pang kumaway siya sa akin bago nakangiting lumapit. Thelma, baka may sobrang pera ka naman dyan. Pwedeng makahiram. Papadudot hindi na ako nagtanong kung saan niya gagamitin ang pera. Basta kaagad kong hinalungkat ang maliit kong bag at inabutan siya ng pera noon. Hindi kalakihan yon pero alam kong sobra na yon para sa gusto niyang utangin. Pero napakunot noon na lamang ako ng walang ano-ano ay tumalikod na siya pagkakuha ng pera. Ni salamat ay hindi ko man lang narinig mula sa kanya. Madalas na ganun siya at alam ko naman yon pero umaasa pa rin talaga ako noon na kahit minsan lang sana'y makapagsabi siya ng pasasalamat. Pero dahil ayaw kong magkaroon pa ng isipin ay hinayaan ko na lamang ng mga sandaling yon. Si Tia Nida ay kilala sa lugar namin bilang isang talamak na tsismosa, sugarol at maraming bisyo. Maggaganon man ay wala akong magagawa kundi ang galangin pa rin siya. Dahil sabi sa amin ni tatay anuman ang mangyari kapatid pa rin niya yon at tiyahin namin. At kung dumating man ang pagkakataon na humingi ng tulong o kaya ay mangutang ito sa amin ay hindi talaga kami makakatanggi noon pa. Hindi dahil wala akong magagawa o choice. Sadyang respeto ko na lang din sa tatay ko na maayos kaming pinalaki na rumespeto sa mga nakakatanda. Mahal na mahal kasi ni tatay ang kapatid niyang yon kahit na minsan ay sakit talaga yon sa ulo. Halos mag-iisang buwan din noon ang inabot bago ko natapos sa mga dapat kong tapusin. Para sa pag-a-apply, papadudot. Tuwang-tuwa naman ang magulang ko ng panahon na yon dahil alam nilang tuloy na talaga ako sa pag-ibang bansa. Hanggang sa yun na nga dumating ang araw na pinalad na akong makaalis ng Pilipinas. Natanggap ako sa inaplayan kong agency bilang isang factory worker. Habang nasa himpapawid ay halong lungkot, kaba at excitement ang nararamdaman ko. Nang mga sandaling yon habang nakatanaw sa bintana ng eroplano. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ko sa ibang bansa, papadudot. Isang taon din ang lumipas, nararamdaman kong mas gumanda pa at gumaan ang takbo ng pamumuhay ng pamilya ko sa Pilipinas. Nakapagpundar na ang mga magulang ko ng mga gamit sa bahay at hindi kinakapos sa usapang pinansyal ang kapatid kong nag-aaral pa. Pero papadudot, ako ang tipo ng tao na hindi basta-basta nakokontento sa mga bagay na sapat lang. Kung may mas kaya pang abutin ay ginagawa ko talaga. At bago pa matapos ma-end ang kontrata ko ay pinili ko ulit na mag-renew. Mas pinili kong pagpahingahin sa trabaho ang mga magulang ko. Lalo na at may edad na rin sila. Kaya ako na lamang ang kumayod noon. Pero dahil likas na maalalahanin ng mga magulang ko, hindi sila pumayag na ako lang ang kikilos para sa pamilya namin noon. Tumigil si tatay sa pamamasada at piniling magpundar ng mga bagong negosyong naisipan nila ni nanay. Nang makapagtapos sa pag-aaral ang bunso kong kapatid ay naging katuwang nila ito sa itinayo nilang negosyo. At ang nakakatuwa lang, nagkaroon na rin kami ng sariling lupa na malapit lang sa bahay namin. Pero yun na nga po. Sa buhay natin kung kailan tayo nag-uumpisang umangat ay may mga tao talagang hihila sa atin paibaba. At ang masakit pa ay kadugo mo pa. Malungkot na ibinalita sa akin ni tatay noon na nalugi daw ang negosyo niyang ipinundar dahil sa kapatid niyang si Tia Nida. Madalas daw itong nangungutang at kahit kailan ay hindi raw nagbabayad. Katunayan ay grabing inis ko noon sa mga narinig ko kaya kaagad kong kinontak ang mga pinsan ko para kausapin tungkol sa bagay na yon. Pero mas nadagdagan talaga ang inis ko noon dahil sobrang labo pa sa sabaw ng pusit
ang usapan. At rason nila sa akin kaya tumigil na lamang ako makipagkomunikasyon sa kanila dahil sayang lang ang oras ko. Hindi ko naayos ang gusot na yon dahil sa malayo ako, Papa Dudut. Kaya naman noong mag-end contract ako, mas pinili kong magstay na muna sa Pilipinas at nag-decide doon na lamang magtayo ng sariling negosyo. At para na rin ayusin ang problema tungkol sa kapatid ni tatay. Nire-respeto ko pa rin naman talaga si Tia Nida pero lahat naman ng bagay ay may limitasyon. Lalo na kung sobra na yung nangyayari, hindi na maganda. Nang umuwi ako ay nakita kong marami nang nag-iba sa bahay namin na dati ay sira-sira. Hindi ko sukat akalain na ang perang pinagpaguran ko ay ibinuhos ng mga magulang ko para ayusin ang bahay namin noon, Papa Dudut. Hindi rin kasi nila ako ina-update noon tungkol dito. Ang tanging akala ko lamang ay may dapat ayusin na CR pero dahil sa ginawa nilang yon ay mas nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ako natulad sa ibang OFW na umuwi na wala man lang nakitang pinuntahan ang pinagpagurang pera sa ibang bansa. Thankful ako noon dahil may pamilya akong maayos, Papa Dudut. Sa loob ng isang buwan kong pananatili sa amin ay hindi ko man lang nasilayan ang muka ng tiyahing kong ilang taong ding nagbigay ng sakit ng ulo sa akin. Siya pa naman ang dahilan ng pag-uwi ko dahil gusto ko siyang kausapin ng masinsinan, ng harapan pero hindi ito nagpakita simula nang dumating ako. Kaya naman napagdesisyonan kong puntahan sa kanila ang tiyahing ko. Hindi na ako nagpaalam sa mga magulang ko dahil alam kong pipigilan nila ako. Alam kong sasabihan naman nila na kahit na anong gawin kong paniningil ay walang magbabago. Nang makarating nga ako sa bahay ni Tia Nida ay naabutan ko siyang nakaupo sa harapan ng bahay nila. May nakaipit na yosi sa daliri at focus na focus sa paghawak ng baraha. Sa isip-isip ko noon ay eto ba ang tipo ng tao na walang pera? May pangbisyo at pangsugal. Malumanay akong lumapit at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Dumiretso ako sa mismong kinakaupuan niya. Binati ko siya ng maayos na ikinagulat niya at ng mga kasama niyang nagsusugal pagkarinig sa akin. Halos mapalunok ng laway si Tia Nida nang makitang nakatayo ako sa harapan niya. Agad siyang napatayo at malapad na ngumiti bago ako yakapin. Aba't nakauwi ka na pala, grabe, ang swerte ko naman at sinadya mo pa akong dalawin dito. Ano na, may dala ka bang pasalubong para sa akin, pamangkin? Nang mga sandaling yon ay pilit na lamang akong napangiti. Kakapal talaga ng apog niya sa kanyang katawan, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay mas pinili kong kumalma at hindi siya pinakitaan ng kasamaan. Pinili kong kausapin siya sa loob ng bahay dahil ayaw ko naman siyang mapahiya sa harapan ng iba. Pagkapasok namin sa bahay, matapos niyang magpaalam sandali sa mga kalaro niya, halos pabulong kong pinarating sa kanya ang sadya ko. Nang marinig niyang lahat ng sinabi ko ay bahagya siyang umurong at nagiba ang aura. Nawala mga ngiti niya at bigla na lamang hindi maipinta ang mukha niya. Bigla na lamang nagalit, Papa Dudut. Pumunta ka lang ba rito para sa bagay na yan? Pwes, wala kang mahihita sa akin kaya makakalayas ka na. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ganon ang magiging reaksyon niya. Lalo na at maayos ko namang pinarating ang gusto kong sabihin sa kanya at mga pakiusap ko. Dahil din doon ay nasagot ko siya. Sobrang nadismaya ako at medyo napahiya sa attitude niya na yon. Lalo na nang sampalin niya ako ng sobrang lakas at sabihan na bastos daw ako. At walang utang na loob. Itinulak pa niya ako na ikinatumba ko kaya nagkaroon ako ng pasa. Pinagtabuyan niya ako palabas ng bahay at bakuran niya na parang ginawan ko siya ng masama. Basta pinahiya niya ako, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang sagutin. Pero siya pa itong malakas ang boses at nagsisisigaw.
Hinayaan ko na lamang siya at hindi na lamang sinagot pa dahil sa pangako ko sa tatay ko noon na kahit na anong mangyari ay paiiraling ko pa rin ang respeto sa nakakatanda sa akin. Lalo na sa tiyahing kong yon, Papa Dudut. Ang buong akala ko ay kaya ko siyang idaan sa mabuting usapan pero nagkamali ako. At ang desisyon ko pa lang yon ang pagmumula ng isang mapait na mangyayari sa buhay namin ng pamilya ko, Papa Dudut. Hindi ko inakalang makakarating kay tatay ang nangyaring yon. Nalaman niya ang pagpapahiyang ginawa sa akin ni Tia Nida, lalo na ang pananakit sa akin. Galit na galit ang mga magulang ko noon sa ginawa sa akin, lalong lalo na si tatay. Hindi daw niya lubos maisip na kaya kong ipahiya at sakta ng kapatid niyang yon sa harapan ng maraming tao. Sinamahan niya ako na magpabarangay. Lumipas ang 1 linggo at nagkaharap nga kami ng tiyahing ko. Tahimik lamang siya at sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Kapitan. Nang mga sandaling yun ay naging panatag na ako dahil sa wakas ay magiging ayos na ang lahat at mapuputol na kahit papaano ang ugnayan namin tungkol sa pangungutang nito ng walang katapusan noon sa pamilya namin. Pumirma ang tiyahin ko ng kasunduan na magbabayad siya ayon sa kanyang pagkakautang. Matapos ang paghaharap sa barangay ay walang imik siyang umalis. Umaasa na lamang ako noon na sana'y magkaroon ng resulta ang lahat. Ilang araw ang lumipas at tahimik lamang ang bahay ng tiyahing ko. Napansin kong wala nang nagsusugal o nagiinuman sa tapat ng bahay nila. Ultimo mga pinsan ko ay tahimik din, Papa Dudut. Sa tuwing nakikita ko o nakakasalubong ko ang mga ito ay bigla na lamang silang iiwas at nag-iiba ng dadaanan. Hanggang sa may araw na nakasalubong ko si Tia Nida. Hindi pa man ako nakakalayo ay narinig ko siyang nagsalita kaya napahinto ako sa paglalakad. Mapaninindigan mo sana ang resulta ng ginawa mong ito, Thelma. Pinapangako ko magsisisi ka sa ginawa mong ito. Papa Dudut, halos mapako ang mga paa ko sa lupa matapos marinig ang mga sinabi ng tiyahing ko. Binaliwala ko na lang lahat ng yon at hindi ko na lang binanggit sa mga magulang ko ang pagbabanta niya sa akin. Halos 1 buwan ang lumipas na wala nang pakialam sa bawat pamilya namin ang bawat isa hanggang sa napansin kong may kakaiba sa kapatid kong si Tonton, Papa Dudut. Palagi siyang tahimik at hindi mapakali sa tuwing lalabas o papasok sa bahay namin. Kapag kinakausap ko o tinatanong ay panay oo at hindi lamang ang sagot niya. Panahon na yon, hinayaan ko na lang siya at inunawa dahil baka may personal lamang siyang iniisip. Ang mahalaga sa akin noon ay tahimik at maayos na ang takbo ng lahat. Pero hindi ko inakala na senyales na pala yon na may mangyayaring hindi maganda, Papa Dudut. Isang maulan na hapon nang suguring kami sa bahay ng pinsang kong si Buboy. Galit na galit at panay ang duro sa akin. Walang yaka, Ate Thelma. Kapag may nangyaring masama kay nanay, hindi kita mapapatawad. Wala akong ideya sa mga sinasabi ng pinsan ko kaya nagtatakang napatitig na lamang ako sa kanya. Ultimo sina nanay at tatay ay nagtataka sa mga sinasabi at pagbabanta nito sa amin bago galit na umalis. Doon ko na nasabi sa mga magulang ko ang tungkol sa huling pagbabanta sa akin ni Tia Nida at sinigurado ko naman sa kanilang wala naman akong ginawang masama at hindi din sinagot pa si Tia. Na pinalampas ko pa nga yung mga nangyari. At nang araw na yon ay nag-decide si tatay na alamin kung ano ba talaga ang ipinagkakaganon ng pinsan kong yon. Doon na nga niya nalaman na may malalang sakit daw ang kapatid niya tapos ay hindi daw sila nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap na magkakapatid. Dahil ako ang pinagbibintangan ng mga ito kaya eto may sakit. Nagkasagutan daw sila maging ang pinsan kong anak na panganay ni Tia Nida. Nagtagal yung ganong sitwasyon, Papa Dudut. Hanggang sa nabalita na lang namin na halos hindi na raw ito na ipapagamot dahil walang perang may pambabayad sa ospital.
Nilabas din ang anak kasi hindi man lang gumagaling. Pero bilang kapatid si tatay, hindi matiis ni tatay na hindi tumulong. Kaya lihim siyang nagpapaabot ng tulong sa ibang tao para kay tiya. Sa tuwing nalalaman ko yon, kahit na nakakaramdam pa rin ako ng inis dahil niloloko nila si tatay noon pa man, ay hindi ko na lang din naman pinakialaman o kwenestyon si tatay sa ginagawa niya. Pero hindi pa rin talaga nabubura sa isipan ko noon ang palagi nilang sinasabi na wala silang pera kaya panay utang sila sa amin, kahit nang totoo ay meron naman, ipinagbibisyo at sugal lang talaga. Sa kabila noon ay naawa rin naman ako dahil nga sa nagkasakit siya. Hindi ko naman yon gusto, lalo na at may mga anak siyang nakaasa pa rin sa kanya. Hanggang isang araw, Papa Dudut, naisip kong sumama kay tatay na dumalaw sa bahay nila tiya. Nang makita ko ang kalagayan niya ay halos manlumo na ako. Butot balat na lang kasi siya. At ang malala pa, ang baho-baho na nang nagnanana ng mga sugat niya sa balat. Malalaki yon na parang pigsa na hindi ko maipaliwanag. May tumutubong bukol din sa kanang bahagi ng liig niya dahilan ng paghihirap niyang makapagsalita. Yung dating masungit at matapang na tiyahin ko ngayon ay wala ng kalakas-lakas pa. Kinausap ko ang mga pinsan ko, lalo na si Buboy na panganay sa magkakapatid. Inabutan ko siya ng pera bilang tulong na pambili nila ng makakain, pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko at humingi ng tawad habang umiiyak. Pinaliwanag din niya kung bakit niya nasabi ang mga masasakit na salita noong sumugod siya sa bahay namin. Ang akala daw kasi niya ay ipinakulam ko ang nanay nila dahil nung dinala daw nila sa ospital si tiya ay walang maayos na finding sa mga doktor sa kung anong lagay nito. Sinabi lang na mataas ang sugar, diabetic daw at may mga allergies, pero may nakapagsabi daw sa kanya na ipatingin na lang muna sa albularyo at doon nga ay nalaman daw niya na hindi daw basta allergies ang dahilan ng mga sugat ng tiya ko. Sabi ng albularyo daw sa kanya ay may ginawa daw sa nanay nila na matinding pangungulam ng taong may galit dito. At ang tanging alam lang daw niya ay ako ang may galit kay tiya na pwedeng magbigay ng sumpa, Papa Dudut. Kaya dala ng emosyon ay hindi na ito nakapag-isipan ng mabuti at ako kaagad ang sinisi. Mabilis ko namang nilinaw na kahit galit ako sa nanay nila ay hindi naman ako ganon kasama para pairali ng galit at makaganti sa ganong klase ng pamamaraan. Hindi ko lubos maisip na sa dami ng itinulong namin sa kanila noon ay ako pa talaga ang pangunahin nilang sospek sa nangyari sa nanay nila. At hindi ko naman ikakaila na sumama talaga ang loob ko sa mga narinig ko, Papa Dudut. Kaya hindi na rin ako nagtagal doon ng mga sandaling yon at nagpaalam na kaagad ako sa kanila at kay tatay. Sabi ko noon na mauuna na akong umuwi dahil may gagawin pa ako. Pagdating sa bahay, nakasalubong ko si Tonton. Tahimik lamang siya at tila walang pakialam sa mga nangyayari. Nakita niya akong hindi okay noon, tapos ay bigla na lamang siyang tumabi sa kinakaupuan kong mahabang silya. At ang sabi niya ay hayaan mo na mga walang utang na loob na pamilyang yun, ate. Isa pa'y nararapat lang na mangyari sa kanila yon, lalo na yung sa nanay nilang impakta. Dahil sa sinabing yon ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin o i-react ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Bago pa ako makapagtanong ay tumayo na siya at lumabas ng bahay. Nawala sa isipan ko ang usapang yon sa pagitan namin ni Tonton. Sa loob ng isang linggo na pagtanong-tanong sa ibang tao kung may kilala silang magaling na manggagamot na pwede na lang irekomenda. Sa wakas ay nakahanap ako, Papa Dudut. Ginawa ko yon hindi dahil para kay tatay. Gusto ko lang talagang tumulong bilang nagmamalasakit na tao. Naawa din kasi ako sa mga pinsan ko. Lumipas na rin naman ang inis ko para kay Tia Nida. Napalitan nyo ng awa kaya kahit man lang manggagamot na mahanap ko para makatulong ay ginawa ko na. Inisip ko na lang na kamag-anak pa rin naman si Tia kahit ano ang mangyari.
Tumungo rin si tatay sa kamag-anak namin sa probinsya ng Aklan at doon ay kumuha ng isang manggagamot. Inabot siya ng 2 araw bago nakabalik. Nang may handa ng lahat ay kaagad na sinuri ng manggagamot si Tia Nida. Ilang manggagamot din ang pumunta para matignan noon si Tia. 1 buwan din ang tinagal ng gamutang yon, Papa Dudut. At sa loob ng buwan na yon, iisang albularyo na lang ang naiwang nagtagal at nagpapatuloy sa panggagamot. Dumaan ang maraming proseso ng ritual, ang panggagamot na ginawa ay kung ano-ano. At ang sabi ng albularyo ay matinding hiwit daw ang nararanasan ni Tia. Malakas na uri ng pangkukulam daw ang dumali dito, pero kaya naman daw nitong ibalik sa gumawa ang kulam na ibinigay sa tiyahing ko. Si tatay ang nag-decide na gumanti. Sabi niya ay ibalik din daw sa may kagagawan ng paghihirap na ginawa sa kapatid niya. At sa loob nga lang ng 1 linggo ay unti-unting tuluyang gumaling si Tia Nida at nang medyo makarecover na siya, hindi ko inaasahan. Nasasadya siya sa bahay para humingi ng tawad sa amin, lalo na sa akin, Papa Dudut. 2 araw simula nang tuluyang gumaling si Tia Nida ay napansin kong parang may iniindang pananakit ng sikmura ang kapatid ko. Panay ang himas niya sa sikmura na parang naduduwal. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya pero naupo lamang siya sa sofa at yumakap sa maliit na unan. Hinayaan ko na lang siyang makapagpahinga noon at hindi na lang kinulit pa. Ipinagluto ko pa nga siya ng arroz caldo para mainitan kahit papaano ang sikmura niya. Pero nang mga 1:00 na ng hapon ng araw na yon, Papa Dudut ay bigla na lamang siyang nagsisigaw na parang sinasakta ng matindi. Halos magkandapa-dapa pa akong lumabas ng kwarto ko noon sa sobrang kaba. Naabutan ko sina tatay at nanay na inaalalayan ang kapatid kong kasalukuyang namimilipit sa sakit. Halos hindi na maipinta ang mukha niya. Maya-maya ay bigla na lamang siyang sumuka ng malapot na kulay pulang likido. Natataranta na kaming 3 noon sa nangyari sa kanya at magkasabay namin ni tatay na pinagtulungang buhatin si Tonton palabas ng bahay habang si nanay ay napatakbo na para magtawag ng tulong sa mga kapitbahay para makakuha ng masasakyan. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras, Papa Dudut. Agad namin siyang isinugod sa ospital. Ayon sa resulta mula sa ginawang pagsusuri, lumalabas na acute na ulcer ang sakit ng kapatid ko. Katunayan, halos 4 na buwan kaming nagpabalik-balik sa ospital pero wala namang nangyayari. Lumala lamang ito, lalo na ang mga sintomas. Napansin ko rin na parang magkatulad ang sakit ni Tonton at ni Tia Nida pero mas malala ang sa kapatid ko. Nang panahon na yon ay halos maubos na ang savings ko sa bangko pero hindi pa rin gumagaling ang kapatid ko. Tapos si tatay naman ay minungkahi na patignan na namin si Tonton sa albularyo na nakapagpagaling kay Tia Nida. Pumayag na rin kami ni nanay dahil awang-awa na kami sa kapatid ko na sobrang payat na at dumadami na lalo ang sugat sa katawan niya. Nang makalis noon si tatay, hapon yon, noong abala si nanay sa paglilinis ng mga tumubong sugat at kati-kati sa balat ng kapatid ko, habang ako ay kasalukuyang nagdarasal ng tahimik noon. Nasa tabi ako ng hinihigaan ng kapatid ko nang bigla ko siyang marinig na nagsalita. Pagmulat ko ay nakatingin sa akin si Tonton. Maging si nanay ay kinausap kaagad siya at sinabing sa wakas ay gising na siya. Tinanong din kaagad ito ni nanay kung ano ang masakit dito. Pero umiyak lamang si Tonton habang sinasabing patawa dati. Dahil sa akin pareho kayong nahirapan ni nanay at ni tatay. Kahit na naguguluhan ay nanatili akong kalmado. Hinayaan namin siyang ipagpatuloy ang gusto niyang sabihin. Doon nga ay tuluyan niyang ipinagtapat ang ginawa niya gawa ng sobrang galit niya. Siya daw ang nagpakulam kay Tia Nida. Siya daw ang isa sa naging parte ng pagsasagawa ng kulam at hindi lang yon binayaran niyang mangkukulam. Nilagay din daw niya yung dugo niya doon bilang sakripisyo na inutos sa kanya. Nadala siya ng galit
nang malaman niya ang ginawa daw sa akin ng tiyahin namin. Tapos ay narinig din niya ang ginawang pagbabanta ni tiya sa akin kaya inunahan na niya. Natakot daw kasi siya na baka may gawin daw sa pamilya namin si tiya. Pareho kami ng lambot ni nanay sa mga narinig namin. Dahil ni minsan ay hindi namin iniisip na magagawa ni Tonton ang bagay na yon. Dahil buong akala ko ay ayaw lang niyang makialam sa mga problemang yon nung panahong tahimik lamang siya. Yun pala ay may ginagawa na siyang ganon, Papa Dudut. Nanginginig na hinawakan ko na lamang ang kamay niya at humingi ako ng tawad. Kung hindi kasi dahil sa akin na hindi nakinig sa tatay namin na hayaan na lang si Tia Nida noon, ay hindi ako masasaktan at mapapahiya. Hindi sana magkakaroon ng ganitong galit ang kapatid ko. Kaya pala hindi gumaling ang kapatid ko dahil sa kanya bumalik ang kulam. Iyak lamang ng iyak si nanay noon habang ako naman ay pilit na nagpapakatatag sa harapan ng kapatid ko. Sinabihan ko siyang hindi naman niya dapat ginawa yon, lalo na at alam naming pareho na totoo ang kulam at ang pwedeng maging balik nito. Durog na durog ang puso ko noon, Papa Dudut, habang iniisip ang mga posibleng mangyari sa kanya. Pero palagi kong sinasabi kay Tonton na magpakatatag at gagaling din siya. Ilalabas ko siya sa ospital at ipapagamot sa iba. Balak na namin sana siyang ilabas noon matapos naming ayusin ang mga dapat ayusin sa ospital, pero sa kasamaang palad ay namatay ang kapatid ko. Sobrang hindi ko matanggap ang pangyayaring yon sa buhay namin. Para kaming binagsakan ng langit at ng lupa. Hindi nagtagal ay pinalibing namin siya pagkalipas ng 5 araw na lamay, at sa araw ding yon, doon ko lang tuluyang nakitang umiyak si tatay na nanatiling tahimik lang nang magsimula at matapos ang araw ng lamay. Sinisisi niya ang sarili niya na siya raw ang dahilan kung bakit napunta kay Tonton ang balik ng kulam na yon. Kaya ang tanging nagawa ko na lang noon ay yakapin siya at sabihin walang kahit sino ang may kasalanan. Simula din ang araw ng libing ay tuluyan ng pinutol ni tatay ang pagiging magkapatid nila ni Tia Nida. Nakakalungkot man, pero wala na akong nagawa pa kundi ang hayaan na si tatay sa desisyon niyang yon. Wala nang kibuan sa isa't isa ang bawat pamilya namin. Naging tahimik lalo na si tatay at mas tinuon ang buong araw sa pagtatanim sa biniling lupa at pagpapatakbo sa business ng pamilya namin noon. Hindi ko na siya halos makausap gaya ng dati. Iniintindi ko na lamang yon dahil alam kong nagluluksa pa rin siya. Mahal na mahal kasi niya talaga ang bunso niyang anak. Narinig ko rin sa iba na lumipat na ng tirahan si Tia Nida kasama ang mga pinsan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero mas mabuti na lang din yon para pare-pareho na kaming matahimik. Unti-unti namang bumalik sa dati ang buhay namin, kahit na may pagkakataon talaga na kapag naaalala namin si Tonton ay hindi namin maiwasang malungkot. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ang mga yon sa buhay namin. Malayo talaga sa pinangarap ko ang nangyaring yon, Papa Dudut. Kasaganahan at kapayapaan lang naman ang tanging hangad ko para sa pamilya namin. Pero nauwi sa malungkot at masalimuot na pagkawala ng nag-iisang kapatid ko. 3 buwan ang pinalipas ko bago ako nagpasyang mag-ibang bansa muli. Ilang taon din akong nagtrabaho ng walang uwian at bakasyon bago bumalik ng Pilipinas at tuluyan ng nagsettle dito kasama ang binuo kong sariling pamilya. Sa bahay nila nanay at tatay kami tumutuloy ng pamilya ko tuwing nagbabakasyon kami sa probinsya. Alam ko kasing mas natutuwa silang kasama ang mga apo nila, at hanggang ngayon na may edad na rin ako at may sariling mga apo ay pinupuntahan ko pa rin sila doon. Madalas sa mga anak ko na ang dumadalaw sa kanila. Yung isang anak ko ay kasama nila nanay at tatay sa bahay nila na nag-aasikaso sa kanila. Hinayaan kong tumira doon ang anak ko kasama ang nag-iisang anak niya. Total, bukod sa walang asawa, siya rin kasi yung makalolo at makalola. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo. Lubos na gumagalang, Thelma.
Maraming salamat sa matapang at taus-pusong pagbabahagi ng iyong kwento, Thelma. Napakabigat at napakasalimuot ng pinagdaanan ninyo ng pamilya mo mula sa pagsasakripisyo mo sa ibang bansa, sa hindi magandang pakikitungo ng tiyahin mo hanggang sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ninyo. Yun ay ang pagkawala ng kapatid mo na talaga namang nakakalungkot mabasa. Masasabi kong ang labis na galit at pagnanais na gumanti ay wala talagang maidudulot na mabuti kundi kapahamakan lamang. Nakakalungkot isipin na dahil lang sa hindi pagkakaunawaan at matinding hinanakit ay nauwi sa trahedya ang lahat. Na mapagtatanto na lang nating lahat na anuman ang masamang gawain natin, lagi yung may kapalit at bumabalik din sa atin. Minsan sa paraang hindi natin inaasahan at masakit tanggapin. Pero sana ay matagpuan ninyo ang lubos na kapayapaan at kagaanan ng loob. Ang alaala ni Tonton ay mananatiling paalala ng pagmamahal ninyo sa isa't isa at maging lakas ninyo upang magpatuloy na mamuhay ng masaya at payapa sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Ang may advice ko lang at paalala sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood, huwag nating hayaang lamunin ng galit at puot ang ating puso at ang ating kalooban. Kahit gaano pa kabigat ang ginawa sa atin ng iba, mas piliin pa rin natin ang pagpapatawad at pag-iwas kaysa gumanti ng masama. Ang pagiging mapagparaya ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tunay na katapangan at kabutihang loob. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.